Lunes ho ngayon, at 2 ng Mayo. And then eventually, mga kapatid, makikita nyo na ito hong ginagawa ho natin, ano? Kung sinusubaybayan nyo ho, because yung ginagawa ho natin, kakaibang programa sa television at radyo, and kami ho'y sabay din ho sa aming website, and not only that, pati yung aming YouTube, social media ho namin, yung aming Facebook and aming Twitter, sabay ho na ginagamit ho namin so you can interactivity kung tawagin ho namin. Kabisado ho namin yung merkado namin, just to let you know. Kabisado ho namin yung mga market-driven issue na tinututukan ho ng mga tao. Kung kaya kami ho'y in touch doon sa aming mga followers, listeners, viewers, and yun ho mga sabi nga ho natin, yung demographics market ho namin. And so we also do our market analytics sa mga nakikinig ho sa amin. Of course, nandiyan din ho yung mga intellectual, yung mga katamtaman, at yung sinasabing tinatawag ho nilang kulto. Can you imagine that? Kapag medyo ina-idolize ho ang isang tao, hindi ibig sabihin kulto. Iba ho yung kulto pag sinabing, inumin mo to, pupunta ka ng langit, iinumin mo, kulto ho yun, hindi na nag-iisip. Hindi ho ganun yung Filipino. Kaya ho sinatanatawag ng kulto siguro, baka nainggit lang ho, ano? Sa impact ho na ginagawa ho ng iba. Kabilang ho tayo roon, ano? Anyway, eto, sige, tirahin na ho natin, ano? Nakikita niyo ho ba yung mga spin doctors? Nakikita niyo ho ba yung mga dirty PR tactics? Yung mga PR, mga practitioners, yung mga estilo ho nila na makikita ho natin, na kung minsan ho, yung balita sa halip maging objective, ang balita ho kasi objective ho yan eh. Meron ho ibang gumagamit ho ng interpretative news, and sometimes bordering into analysis. iba ho yung column sa balita. Iba ho yung nagko-commentary sa nag-a-analyze, iba ho yung nagbabalita. Kasi yung balita talagang derecho kung ano yung sinabi ng newsmaker sa likod ng balita, dapat sulat mo yun. Huwag mong bigyan ng anumang kulay or anumang timplada, treatment and angling or angulo na gusto mong ipalabas kasi hindi ho po pwede yan eh. You understand? You gotta be objective. Kaya marami yung nagsasabi sa atin, mga kapatid. Boss Ben, kumbaga, shame on you, sabi ho sa akin. Ben Tulfo, shame on you. How can you do that na ikaw, kumbaga, sa iyong ginagawa? You're no longer ethical as a media person, a media practitioner. Thank you, Professor, ha? Not because dahil hindi ako kapareho ng iba, kung ano yung ginagawa ng iba, ihahanay niyo ako ron. Yun ang inyong pamantayan kung ano yung sinasabing ethical standards na pagdating ho ng pagbabroadcast. I just happen to be different and knowing too well kung ano ho yung mga fundamentals, ethics as well. So don't teach me anything about ethics. Nagturo din naman ho tayo eh. So anybody else saying that to me, just listen. Ito ho kasi, we are not doing any program na nagbabalita ho tayo rito and then we read the news and bits and... There's nothing wrong with that. Sa atin ho kasi, kaya sumusubaybay ho yung iba sa atin sa iba yung dagats because the analysis ho eh. May basihan ho tayo doon sa pag-analysis mga balita. Ngayon ho, sinabi ho natin mga spin doctors, ito ho yung bantayan ninyo, mga spin doctors, binabayaran ho ito eh. Limpak-limpak ng mga salapi ng mga financier eh. Sila ho yung nasa likod na kumbaga itatabla yung laban para yung kanilang mga, kung sino yung kanilang pinagsisilbihang manok, depende doon sa kanilang donors, kung sino yung mga kanilang nagbabayad sa kanila, doon ho sila nabubuhay. O nga naman, panahon lang ng eleksyon na eh. Kaya na ho, marami hong sasabi, pareho lang naman ho, Sir Ben, yung balita ho sa dyaryo. Kaya palipalita ho sa mga online, sa radyo. Kaya ako, sinasabi ko ho sa inyo, mga bossing, we analyze issues. Okay? Issues. Anong pinagbabasihan ho natin? Halimbawa, mga bossing, ito, pag-usapan ho natin. Let's do an analysis dito ho ngayon sa binabantayan ho ng tao. By the time, 11 o'clock, I don't even know, baka nandun sa BPI yung mga tao, nag-aabang na ho doon sa sinasabi ho ng isa na maglalabas na ho siya ng kanyang mga sinasabing dokumento na manggagaling sa kanyang mga nakalkal. At kung ano man yung kanyang nakalkal, karapatan niya ho yan ipakita sa taong bayan kung siya ay senador o tumatakbong pagka-vice president. Either which way, we'll do it. Kasi sinabi ho natin dito, para ho siguro itong
feeling niya ata ang pagtakbo ng pagka-vice president, senador pa rin siya. Wala naman ho siya talo, matalo man ho siya. Alam niya naman ho sigurado, ang kababagsakan niya, senador pa rin siya eh. Kumaga para sa atin, spoiler na lang ho tong tao na to. And he'll keep barking, and the problem is the burden of proof is for you to present, and the accused will only have to, defend himself. Alright? So, dalawang bagay lang ho rito. A lot of people are saying, Boss Ben naman, baka mapahiya ka sa ginagawa mo. What are you guys talking about? Kasi ito ho, sinasabi nila, there are such thing as moral and legal issue rito. Gusto ko lang sabihin na yung moral issue kay Trillanes, yung legal issue naman ay gagamitin ho, legalities gagamitin ho ni Duterte. Marami ho nagsasabi niyan, legalities gagamitin ni Duterte, bank secrecy law. You know? Protektado ho mga bangko, gagamitin naman ho ni Trillanes the moral issue and convince people that he's got everything in there. It's not about based on doubts, based on suspicion. Everything is based on facts. How factual is your fact? And how did you attain all the information given to you is another story. Kasi alam niyo ho kasi pagkalkal ho ng mga dokumento, unless kung impeachment ho, only the court can ask for, sasabihin ho ng korte, okay, labas mo! Kahit nung sabihin ng korte, unless sinomon ho ng korte for whatever hearing or impeachment case man yan, maobliga ho yung bangko. Kaya lang, bangko, protektado pa rin eh. There's such thing as bank secrecy law. So that's legal ho yan eh. Yung sa moral, using the court of public opinion, ipalabas mo na everybody, and so a lot of people, a lot of other news organizations are slanting it. Slanting the news, putting color into it, and it's not only slanting the news, medyo hard yung sinabi ko, interpreting, parang interpretative way of presenting the news. Sa bagay ho, ng panahon ho ni Marcos, tinuruan ho yung mga way back in journalism days, your job under the bagong lipunan, the new society, is to interpret and inform. Wow, man. Inform and interpret. Siyempre, you want progress? Those were the days in the journalism school back days na sinasabing kabahagi ho, interpret from technical to layman's term, yung mga technical terms, ita-translate mo yan to layman terms para maintindihan ng mga nasa ibaba. Pero actually, it's some kind of, kaya sinasabing interpretative news to make it appear there's progress. May progress nga ba? Of course, nung araw. Hindi ba? That's what they claim. Ako naman nung araw, just bouncing around with my journalism school days. So, kabisado ho natin yan. So, at this point in time, kaya ho natin sinasabi, so, the moral issue, moral is, I don't need, sasabihin ni Trillanes, I don't need the legalities. Kung sakaling I will be hindered and I will be constrained dito sa sinasabing pagpapakita ng dokumento, I have this and this and this. This and this and this and this and blah, blah, blah. Sabi ho ni Judes de la Cruz Ramos. Good morning, sir, and happy Monday sa mga listeners ng Bitag Live. And Twitter ho to si Ronnie Parugal. Good morning, Ben Tulfo and Bitag watching you right now. Thank you. Anyway, sige, balik ho tayo rito, ano? So, sino ho nagtasabi ng totoo? Well, nasa sa inyo na ho yan, ano? Kaya lang sa atin dito ho kasi, legalities. Let's be serious about this. Dito ho sa sitwasyon na to, tayo ho talagang malilibang as a form of entertainment, national pastime, sabi ho natin pag eleksyon eh. Batuhan ng putik, batuhan ng baho, batuhan ng kubeta, batuhan ng onidoro, batuhan ng sinasabi ho, ano lahat, babatuhan na eh. Sino ho ba magbebenepisyo kapag nagiba ang isang tao? Kung sino man doon ng mga magigiba, siyempre may magbebenepisyo. So, that's the only way. Sa atin ho kasi rito, may katotohanan ba? Yun ang tanong. That's the question. Choice and consequence. If you say something, it better be true, because there will be a consequence. If you say something, you better back up by evidence. It's not based on doubt and suspicion. It's going to be hard facts. Alam naman ho yan ng mga attorney. I don't want to sound like legal ho to rito. Ang sinasabi lang ho natin dito mga kapatid, ganun eh. Paano man ako
nakuha yung mga ebidensya na yan? Paano mo nakuha yung mga bagay na yan? Of course, naturalmente, hindi lang yan sumubulagta sa iyo. Sino nagbigay sa iyo? Sino may pakana yan? O talagang sarili mong sikap, ginawa mo? Sandali. Ano kayang mababato kong baho rito na to? Alam niyo kasi, if you're acting like a vintage senator, na wala ako nang binabanggit ang pangalan, nung kapareho ng ginawa nila nung... nasaan po si Cayetano? Nasaan si Pimentel? Itong inyong kasamahan, kayong tinatawag ko Kenkoy, Kumag at Kolokoy. Here we go, it's boomerang. It is boomerang. Nagibaho ba dun yung isang may uling sa mukha na may uling din sa kamay? Sino ho ba ngayon mga sinasabing attack dog kung tawagin? Sorry for my language, attack dog is something like, bumira ka na bumira. Wala naman humasama kung bibira ka. Sa ngalang katotohanan, marami yung naniniwala mga bossing. Hindi na mahalaga kung gaano mo nakuha yan, kung illegal bang pagkakuha mo yan, at kung anong motibo mo, kung meron kang galit sa tao o talagang buisit ka lang, basta't may katotohanan. Okay. Yun ang ibig sabihin. Basta't may katotohanan, dapat malaman ng taong bayan. Okay. Naturalmente, isipin mo, ano ba yung timing nito? Hindi ho ba? Timing, election eh. So ngayon, kung ikay ob-ob, eng-eng, ob-ob, eng-eng, eng-eng, ob-ob, hindi ka na mag-iisip. Naturalmente, kapag ikay matalino, hindi ka ob-ob, hindi ka eng-eng, mag-isip-isip ka. Hindi ho ba? Kahit sino mag-iisip, totoo ba yan? Tingnan na lang ho natin, tingnan lang ho. Paano mo nakuha yung dokumento? Sino nagbigay sa'yo? May pumondo ba dyan? Meron bang nasa likod niyan? Sino magbe-beneficiaryo? Sino ba? Ano bang purpose mo nito? At bakit ngayon lang? All those questions, lahat mga katanungan mga bossing, kinakailangan malaman. Kaya lang, kung may katotohanan, may punto rin naman yung taong nag-aakusa. Basta't importante, may condition din. Patunayan mo. Kapag napatunayan mo, there will be consequence. Then it will eventually put your stock, your equity higher. Because you're the champion of the people, for the people, by the people, of the people. When it comes to sniffing all this dirt and all the stink, baho. Kung ganun ang purpose mo sa mundong ito, so let it be. Di ba? Wala namang problema. Tanong, bossing, sana hindi ka nag-apply doon sa taong gusto mong maging second in command or number 2. Kasi hindi mawala sa isipan ng tao at lumabas, tinanggihan ka kasi. Ang sama, ano? Kaya itong ginagawa mo. Ngayon sasabihin mo, hindi ka pa alam yun. Di ba? Sinabi ko na yun ng Biyernes, hindi ka pa alam yun. Ngayon alam ko na. Ba't mo nalaman all of a sudden ngayon pa lang? Ibig sabihin, may lumapit sa'yo. May sinabi, ganun. Akin na. Okay. Then good. So yun lang ho ating sinasabi rito. Kaya lang, ito naman sa kabilang kampo, nababasa ho kasi ni Bitag na ang bangko protektado ho, ano? Kasi balita ko, may mga depositors na ata ang bangkong kasalukuyan nalalagay sa sentro ng kontrobersiya, nag-withdraw na kanilang mga pera at wala raw silang katiyakan sa mga nangyari, lalo na itong ilalabas nitong si Kumag, si Kenkoy. Wala ako binabanggit na pangalan, ha? Freedom of expression without even naming names. You know who? So ngayon, ang punto ho natin dito mga bossing very simple. We need to be discerning. We need to just simply find out behind the truth. You know, pinaka-motive and what your motive is good, but the ways, yung iyong motibo ay okay, pero ang pamamaraan na pagpapalabas mo ng motibo at yung motibo mo na yun, yung pamamaraan na nakuha mo yung motibo, medyo questionable kasi may mga prosesong legal dyan. At naturalmente, yung question mo motibo, matatakpan na kung yung katotohanan, subalit may mga tao rin at sisingnan na protektado ho ang bawat institusyon, ang bangko or individual, the right. You know, yung karapatan mo. Kung ganyan ho ang sitwasyon, hindi na huligtas kahit sino. I could not be safe also kung sakaling itong si Kenkoy na to, Kumag ba to, si Kolokoy ba to, si Estas ba to, si Judas ba to, pag nagalit pala sa akin, pwedeng ipakalkal yung lahat ng bagay, pati siguro ang brief ko, hahanapin niya, aamuin niya eh. Sigurado ako, walang Hershey's yan, ha?
Peanut butter. So the point I'm saying dito, if that's gonna be what it is, we have gone down to the dogs. Marami ho tayong batas na ang batas pinoprotektahan kahit na kriminal, sabi nga. Sa dami ho ng batas, kuminsan ang batas pinaglalaruan at ginagawang palaruan ng kanilang ilan na yung batas na yan na pumoprotekta kahit na sa kriminal, sa matinong tao, individual, na pag yung matinong tao at yung mga taong kapareho mo, protektado yan. Mga kapareho mong politiko. Tanong, para sa akin ho rito, siyempre, ito ho, bossing, ano? May nagsasabi riyan, at nabasa ko ho kay Francisco Tatad, yung kanyang sinasabi, within the Constitution, you know, when it's all about SALN, Statement of Asset and Liabilities and Network, you have the right to rectify that unless kung kapareho ka ng mamang lalayas na sa Malacanang, na talagang ginawa niya sa sobrang niyang buisit, ginamit niyang instrumento ng Kongreso, ginamit niyang instrumento ng ombudsman, ginamit niyang kongreso ng BI, ginamit niya yung sinasabing, ito naman ay tanggapan ng ombudsman, tanggapan ng BIR, all at the same time, at mga kongresista at mga senador na sakim sa pera, nangyari yung sinasabing impeachment sa 8 kaso, ilan doon ang nabasura, at 2 hanggang na isa na lang yung hindi ho na talagang may error sa SALN. Tanong, was there any malice? Did you start to establish the malice? Hindi. Sabi ng ganon, it is incumbent upon you to... Come on. Don't you give people a right to rectify mistake? Unless kung sinasabing, talagang yun lang ho ating sinasabi. Kasi parang, along the line, you're gonna have to use that. Hindi ba? Kita mo yung isang taga-Makati, nagibagla? Nagibaba yung isa? O bumababa ng ratings, talagang sumadsad. This is what they're gonna do, the same thing again. Who's behind it? Naturalmente, who's talking? Who's barking? Who's barking? Who's barking? Give me my dog! Who let the dogs out? Come on. Okay. Hanapin mo. Who let the dogs out? May kanta ho dyan eh. Who let the dogs out? Move! Move! Who let the dogs out? Move! Move! Take it! Tama! Tagal mo. Alright. Wala. Hindi mo kaya. Anong taas ng kamay? Yes? No? No. Okay. Hanapin nyo na lang ho yan sa internet. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who? Okay, that's it. Dami ho. Matatalino nga po ang mga butante. Alam nila kung paninira o katotohanan na binabalita. Basta advice, vote wisely. Pag-isipan na mabuti. Si Harrison Mateo. Good morning, Sir Ben. Gabi po ngayon dito. Pero inaantay po lagi namin yung Bitag Live. Sobrang interesting po mga topic ninyo. Salamat po. Ang patas pagbabalita di katulad ng iba. Thank you. At, okay. Si Abigail Escobar. Yes! Sanay maging, sanay maging, come on! Yun, sanay maging, yung isang kumakahol. Sanay maging, kasi kalkal basura lang ang alam niya. Shut up! Okay. Talagang bayaran sila, lalong-lalo na yung, naka-uniform sa rally. Easy. Walang kwenta. Okay. Okay. Yung kudeta, kinalaman ito. Sir Ben, I'm not talking a word from someone who committed treason. Well, it's an idiot who sold us to China. Oh, easy. Wala kayong lawmaker, lawbreaker. Okay. I was listening to him on his interview with a Punto Asentado early, and he said it's not actually from BPI. The doc said he got it. Somebody handed it over to him, and how reliable is that? I don't know. Ask him. Leo Navarez and Rojas payroll. Oh, no. I don't want to. Nakalusot to. Okay. Eric, John, Malisay, suck it to me, baby. Suck it to him. Sabi ho ng isa, binabayaran, maganda magsabi siya ng totoo galing dokumento niya. Okay. Suck it to me, baby. Magbabalik ko kami standby, mga kapatid. Sa amin man ho, ito lang hong masasabi ho namin ngayon, ano? Itong issue na ho ito ngayon, seryosohin ho natin. Kasi we expect ho na bago matapos tong linggo na to, election na ho sa Monday,
So we have how many days more to go? Ngayon, desperate people will take desperate action and to come up with desperate results. They will come up with extreme measures and extreme actions that will give them extreme results out of their desperation. Naintindihan niyo ba to? So, makikita ho natin yung mga handiworks na mga spin doctors. And I'm sure, tiba-tiba ho yung mga spin doctors ngayon. Spin doctors are people who basically manage yung sinasabing kanilang style and kung paano i-package, good or bad or good PR, or sabihin ng demolition PR, or sabihin na ho natin constructive PR, or anything na tataas lang ho yung sinasabing stock, yung equity ng sinasabing politiko. Depende ho sa buhos ng pera. Kaya ito ho yung sinasabi ho natin ngayon, huwag ho kayo magtaka na parang ang dating para kayo nagugulat sa akin sinasabi, no? Ito lang ho aking masasabi, mga bossing. Sinabi ko naman ho sa inyo the last 10 days. The last 10 days is critical. You know why? Kasi sinasabi ho natin dito na talagang titingnan nyo na lang ho yung surveys standing. Hindi naman ho talaga hook, line, and sinker dapat paniwalaan ho natin survey. Pero kahit na ho, sinabi ko, kahit na ho mismo yung mga, yung mga financier, pinasisilip po nila sa mga survey firms, mga integrated, reputable, kung meron pang natitira na sasabihin, huwag niyong dadayain. Tsaka tingnan lang natin kung ano yung pulso, kung saan ang standing ng sinasabing politiko. Ikaw ba'y kapag bilyonaryo, sira ulo ka ba? Ob-ob ka ba? Eng-eng ka ba? Na babayaran mo ang survey para ipalabas yung manok mo nangunguna. Pero in reality, pag nakita mo, ganitong standing ng manok ko, kasi sisiguraduhin nila, yun hong direction eh. That's not the destination, it's the direction sa survey. Na para kanilang panukat ho, ibubuhos ko ba? Sasabihin ko, teka muna. Sige, bahala ka na, at least nabigyan na kita dyan eh. Naturalmente, mag-move on na ho yung mga financier na yan to look some other ways na medyo they will now consolidate the force. Alam kasi nila na may manok dyan nangunguna. So, doon sila medyo para sabihin, ay, sumuporta ako sa'yo. Ganyan lang naman ho eh. Sino ho doon sa mga presidential na, kung baga, mga bossing, hindi ho siya dumidikit sa mga financiers na hawak ho tulad ng iba. Na ayaw ho aminin. Na yung financier ho, sasabihin ng financier, ito pag binigay namin sa iyo to, i-manage mo to. Hindi ho ba? Hindi ho ba yung sinabi ko sa inyo one time? Yan hong turo ng isang billionaire nang nakaupo ko. That time na naglalaro sa isipan ko, nagtatakbo ako. Never again! Ngayon, ganun ho ka-desperado, especially kapag kay bottom dweller, nasa baba ka, na ngayon, nanghirap ho hahabol ka na double digits. Okay lang ho sana kung dikit yung labanan sa survey. So ngayon, ano hong punto ho natin dito? Expect na sasahol pa ho to. But you know what? Some people na kung gusto niya lang malibang ng konti dahil pagkatapos ng eleksyon tapos na, balik tayo sa dati. Wala tayong kasiyahan, wala tayong aliw, wala ho tayong mapaglaruan. So ito ho yung point na kaya ho natin paulit-ulit, this is the national pastime. Sa US kasi, kung kayo naninirahan sa US and Canada, nakikinig sa Filipino-Americans, mga Pinoy sa US, ang pag sinabi ho, the national pastime ng Estados Unidos ay baseball. marami hong nasisira yung marriages kasi yung mga husband nila are out there watching, mga sinasabing baseball. They talk about the glory days na once upon a time sila yung naglalaro ng baseball, they trained kids from down there, and then pagkatapos sometimes out of their frustration, hindi kasi nakasama sa league, they try to train some kids in a baseball. That's why the national pastime is baseball. Sa Pilipinas, the national pastime comes election day. Ang haba ho ng panahon, di ho ba? So malilibang ho tayo. Kaya lang, itong national pastime, hinahaluan ho ito ng kung ano ho ng mga pinagsasabi ho ng iba dyan. Naturalmente, gumagamit din ho sila ng mga spin doctors, gumagamit ho sila ng mga PR, at makikita nyo rin ho, may mga alignment din ho yung mga nasa media,
kung paano ho yung treatment and angling. Sabi ko nga, interpretative yung kanilang ginagawa para hindi masyado booking na yung kanilang estilo ay hindi objective rather than interpretative news. Nakukulayan. In-interpret as in bobo yung mga tao para maintindihan, ma-interpret namin to. Ganun ba? Well, anyway, kaya sabi ho natin, bantayan na lang ho natin, ano? Kaya lang ako mga bossing, until I see, ako rin, binabantayin din ho natin, ano papakita nitong si Trillanes dito ngayon sa ilalabas ho na mga dokumento. As we speak, hindi pa ho natin alam kasi nakita ko kanina sa TV, palakad pa lang ho si Panelo, papunta ho ng BPI. Hindi pa ho natin nakita yung presence ni Trillanes, but that was a while ago, mga about almost, how many, 8 hours ago, 8 minutes ago. So for now, I don't know. So, eto lang ho. So, pinag-uusapan lang ho natin. Okay? Antabayanan ho natin. Tingnan ho natin. Hindi ho natin pwedeng i-preempt. Para lang sa atin kasi, an analysis, kumbaga, alam niyo yung ginagawa ng mga sportscaster, bago ho mag-umpisa yung laro. Bago ho mag-uumpisa ang laro, ina-analyze yung mga team, ina-analyze yung mga players, ina-analyze yung kanilang mga statistics, ina-analyze yung kanilang sinasabi natin, yung kanilang mga averages and high and low, sa assist, sa basketball, kung boxing man to, yung kanilang strength, yung kanilang stamina, everything, yung style nila against the others and the style. That's also what we're doing dito, sense of analysis of what this guy has, si Trillanes, and the other guy, si Duterte, kasi relax lang to eh. Yung parang, kuminsan, yung kanyang pagiging relax kasi sinasabi ng iba, bakit nagte-flip-flopping si Duterte? Sabi ho ng iba dyan. Bakit ganyan parang bumabaliktad pa? Sinasabi naman ni Duterte, sige nga, hinihila ko lang siya, tingnan natin. And then may sinasabi ho to. Sa balita ho to, kaya ako naman sinabi nung una, ay wala. Ngayon, kung gusto niya, 200 million, parang ngayon sakyan niya. O sabi no, sige, sabi ni Trillanes, hindi, kukunin ko the last 9 years para makita. Sabi naman ito ng si Digong, gusto mo 20 years pa, balikan mo. So ano kung ito'y katatawanan o lokohan o entertainment or this is like some kind of a poker game. Alam niyo ho yan? So yan lang ho, yung trend ho. Kaya ang tanong, magbabago ho ba to sa ganitong Trillanes has until Saturday or Sunday to the last minute, the last ditch effort na pababain, pabagsakin, pabawasan. Sabi ho ng ilan, ayan na, bumaba na. Okay, 43%, now 33% na lang siya. Sumansad na sa rape joke. Really now? Says who? And that's your interpretation. Bumaba na 33 from 43%. Sumansad dahil sa rape joke. Kaya lang, nangunguna pa rin siya, 11%. Kala, pagbasa ko ng diary, ba't ganitong balita? Yun pala, hindi naman pala sumansad doon sa sinasabing dati, pero leading pa rin by, ang margin, 2 digits pa rin. Kala ko yung dikit na eh. So, yun ang sinasabi ho natin dito, mga bossing. Yung legalities, may mga nagsasabi ho kasi, what's legal is not necessarily moral. What's moral is not necessarily legal. Let's define moral dito. Tama ho ba ang pagkuha at pagkalkal ng sinasabi ho natin, ng isang dokumento na hindi binibigay, may privacy law tayo, so it's unlawful. Therefore, legalities ho yan, it's unlawful kung titingnan ho natin sa batas. Paano mo nakuha ngayon yan? So, paano mo nakuha is something in question, so legalities ho yan. Paano naman yung isa sasabihin, hindi na importante kung legal, what's legal, as long as it's moral, there's truth into it. Now, that's a good question. Now, that's a good statement. There's truth into it. Hindi na mahalaga kung ito'y na-acquire namin na hindi na illegal, pero lumabas ang katotohanan, sumingaw ang baho, ang isang baho, sisingaw at sisingaw na hindi mo matatago. So, okay? So, here's the moral. The moral side of it. Di ba? What's right? What's right is, tagong yaman to eh. If what they're saying, sinungaling to eh. Hindi lang pala palamura to, hindi lang pala babaero to, hindi lang pala hipokrito to, pareho niya pala yung taga Makati, kasi pareho sila mayor. Yun ho pinaproject nung iba.
Eh, kung ano yung ginagawa ng isang taga Makati, akala namin tough guy, yung pala, iisa lang kulay ninyo. Now, that's another story. Medyo, tanong, may katotohanan ba? Pag sinabi, may katotohanan, ano bang pinakapunto kung bakit mo nilalabas yung katotohanan? Gusto mong malaman ng tao ng totoo ay dapat lumabas. Hindi na mahalaga kung yan ay illegal mo nakuha, basta't importante totoo. That's a good thing. Now, pag sinabi mong totoo, dapat importante rito, patunayan mo, mahabang proseso, hindi ganun kadali na isang bulalas ng parang diarrhea ka sabihin, tapos na, hindi. Sabayin mo ko. Ano yun? Anak ng tipakulong naman to. That's fart. You ever heard a person with a diarrhea in the mouth? I'm sorry for eating, that's just the term. Nung ako huy nasa US pa, we would say, you know what, you talk so much like you have a diarrhea in the mouth. And dito na ako, matagal na ho yan, how many years past? Nadadala ko pa rin ho yung aking mga anak sa US and say, hey, there's a problem with you. You talk too much, you got diarrhea in your mouth. Sabi ng isang anak ko sa US, yung boy, na ngayon, malalaki na sila. Sabi ko hey, shut up. Don't call your brothers that. Hindi ba? So ngayon, parang still, it recalled me. Parang it's now, nare-recall ko na parang, yun nung narinig ko doon sa mga anak ko nung, way back they were kids. One is 7 years old and the other one's 4. It's calling his other younger brother, diarrhea in the mouth. Man. Tapos sinasabi ng may kanta pa sa'yo, somebody farted! Boop! Boop! Parang isang mabahong utot yung sumingaw na hindi sinasadya o talagang pinautot niya ang sarili niya para lumabas yung baho. Ibang usapan. Okay lang kung totoong baho yan. Baka baho na may tinago. Bahong gawa-gawa. Ibang usapan. So we have yet to see that. And mahabang proseso yan para patunayan mo. Hindi naman siguro loko-loko ang bangko. Eto, kunin mo. Totoo to, ito. Wala naman siguro si Raulong bangko para ibigay sa iyan. Siyempre, nakuha mo kung saan, kanino mo nakuha at bakit. Anong motibo mo sa likod ng sinasabing expose mo? Sino makikinabang? Ang taong bayan para baguhin yung kanilang pananaw para doon sa taong kinakailangan. Nangunguna dapat pabagsakin natin. So parang ito yung sinasabing crowd mentality, talangka. Sus Mariosep, Twitter, Cap. Tanggap na ba ni Trinas pagkatalo niya? Base hocus-pocus. Easy, si John Marie John. Ang programa niyo po ay bold talaga. Walang patumpik-tumpik. Straight to the point. Sana maging inspiration ka sa ibang mga journalist. Iba lang yung style ho natin. Everybody has his own style. Thank you. Walang takot. Hindi malagay sa takot. Panatili, patali sa leeg. Thank you. Si John Malisay. It's true yung sa Picos machine may daya. Tinatanong mo ba ako? Alright, sabi ng ilan, OFW, binoto nila si Digong, pero lumalabas sa resibo si Rojas. I don't know about that. Kayo nakakalam dyan, kami nandito eh. In the absence of those information available in our hand, ay mahirap po magsalita. Cutting my BPI ATM International Savings and Current Account for Duterte. Easy. Yung iba kasi, kung ikay nang sinasabi yung for Duterte, yung iba kasi natakot kasi siguro, I don't know for whatever reasons, abay, delikado pala tayo rito kung talagang tatargetin lang tayo. Hindi ba ganun? So, thanks, Ben. Sir Ben, kahit na on the go yung trabaho ko, gamit ko yung aking headset. Nice news. Hindi news. Natawa ako sa mga, who let the dogs out? Easy. Hindi mahanap ng technician ka, but I like the song. I'm just trying to be a DJ, na wala na. Minsan siguro parang na-miss ko lang pagiging. I've always, sometimes pag nagpo-programa ko, akala ko DJ pa ako from way back when. Iba na. Binibigyan ko lang ng kunting, semblance of being DJ that never was. And hindi na mangyayari. Lahat po ata search result properties and asset may Duterte last name kay Mayor na agad. Sabi ho, Babito. Mangkalkal ka na lang ng Mr. T, magtayo ka na lang din ng junk shop, makatulong ka pa sa mga pobre. Olan katada, Marcela. Magkakalkal ka na lang, Mr. T. O si Trillanes ba yun? Magtayo ka na lang ng junk shop. Okay, sige.
sasabihin ko sa kanya na may pera sa basura. Hindi ba? Marami nagsasabi na, akala mo, one man's loss is another man's gain. Natatandaan niya, one man's loss is another man's gain. So ngayon, basura ng iba, yaman ng ila. Basura ng iba, yaman ng isa. Basura ng isa, magiging yaman ng isa. Yun lang naman ho eh. Ano bang pinag-uusapan natin dito? Ba't basura? May pera sa basura. At yung basura ng iba, yaman ng iba. Basura ng isa, yaman ng isa. Yumayaman yung isa sa basura ng iba, tanong, anong klaseng basura yan? Ayun lang nga. Tawagin nga natin yung mga garbage expert dito. This garbage dog! Easy. Bigyan mo nga ako ng song ulit. I like the song. Who let the dogs out? Well, anyway, or just trying to make, our Monday better. Tingnan na lang ho natin pagkatapos ho nito. I hope that somehow, nakapagbigay ho kami ng kunting kasiyahan sa inyo. Somehow, medyo naitaas ho namin yung level ng inyong enthusiasm this Monday. Somehow, naitaangat ho namin kayo yung inyong energy level and get the momentum after this weekend hangover. And that's why may isang Bitag Live with my Bentool voice a little bit hyper today. Playing all those songs. And in this song, just this song,